naman yung magiging dahilan para maging responsable yung mga tao sa pagpo-post ng kanilang mga komento o paglalike sa mga bagay-bagay sa internet. Kasi ngayon napapansin natin na yung mga kabataan ay nagiging masyadong mapusok. So, with this law, yung cybercrime law, kaya nating kaya nating makontrol yung mga action doon sa mundo ng internet na kung saan nagagamit na rin bilang passage sa mga krimen. So, with cybercrime law, kayang-kaya nating kontrolin yung mga krimen sa mundo ng internet. At the same time, na-develop ulit natin yung mga discipline sa tao, sa mga taong gumagamit ng internet. Ay, ano po ba yung mga pinagbabawal na i-post sa FB or i-like ng mga kabataan ngayon? So, ang mga nakaano po kasi doon, usually, ang pwedeng makasuhan is yung mga taong nagla-like or nag-share ng mga mapanirang komento. So, yun, parang libel. So, if ikaw naman, kung alam mo na mapanira yun, bakit mo pa kailangang i-share? The thing is, kailangan mo maging responsable kung ano nga ba yung nilalike mo o sinishare mo. Kasi parang sa edad yung ganyan, hindi po dapat kayo nagkakialam sa cybercrime. Dapat antayin yung tamang edad nyo para malaman nyo, maintindihan nyo about sex, diba? Kaya dapat yun, masama sa rin sa mga bagay na sexual nyo. Kita yun. Ano pa? Pero para sa aming estudyante, itatanong din po namin, paano po ikakasama ang paggamit ng computer para sa amin? Halimbawa po, pag kailangan po namin magsagot ng mga assignments po namin na kailangan po sa computer, paano po namin gagawin po? Kaso lang kasi sa computer nandun lahat yung mga sa mga dapat na para sa mga katulad ninyo, diba? Kaso, minsan din, maganda rin dahil kung magre-research kayo, kailangan nyo din yan, di ba? Kaya lang, dapat magandang pananaw nyo. Dapat ang pananaw, positive. Nasa control na lang po. Nasa sa'yo na yan. Nasa control na yan. Positive, hindi negative. Huwag nyo mamasamain. Pag ginawa nyo kasi sa... Baka i-apply din nyo yung mga nakikita ninyo. Yan nga ang masamang epekto noon. Yan ang kinakasama noon. Okay lang kung pag-aaralan nyo, ni-research nyo, tapos nagkaka-learn kayo, nag-aaralan nyo, it's okay. Pero pag yung ginamitan nyo ng ibang pananaw, ibang kalokohan, ay maging masama sa inyo yun. Kaya dapat, nasa sa inyo na yun. Bakit po pinagbawalan po ang mga kabataan na gaya namin na mag-post po sa Facebook or Twitter ng mga hindi magagandang litrato po, gaya na po ng mga malalaswang pictures? Yung question mo, andun na rin yung answer eh. Kasi malaswangan. Kasi through that, hindi lang ikaw yung makakakita. Lahat na nationwide, international, makikita na yun, di ba? So, malaking bagay yun sa morality ng isang tao. So, it's not really good to post those things. Makakasama lalong-lalo na sa inyo, kasi by that, alam natin na kayong mga kabataan, madali kayong maimpluwensyahan. Especially sa mga hindi magagandang bagay. Okay lang sana kung yung mga magagandang bagay, pero more on bad. Pero kayo po na medyo may edad na rin po, tumututol po ba kayo dun sa pinagbatas po nila ng cybercrime law? Oo. Ay, hindi, tumututol ka mo? Hindi ako tumututol. Mas gusto ko nga yun eh. Mas maganda na mayroon yun. Nang sa ganon, maiwasan na yung mga cybercrime. Kasi kayong mga kabataan ngayon ang talagang affected dyan. Kung sa amin kasi, syempre mga naedad na rin kami. Alam na rin namin what is right from wrong. Diba?
So, pwede namin i-control yung sarili namin. Ang number one na kawawa dyan ay kayong mga kabataan. Tutok po ba kayo sa cybercrime law? Depende. Depende sa ano yun. Depende sa paggamit ng cybercrime law eh. Meron kasi baka nagidudulot saka hindi maganda idudulot. Pero yung simpleng bagay na nagagawin mo sa Facebook, yung pag-post mo ng nakalabas yung katawan ng lalaki, tapos naka-underwear na damit ng babae. Normal na lang yun ngayon eh. Yun ang ginagawa niya sa ano. Pero yung mga pagbubuli, yun ang mali. Talagang yun ang dapat nilang gawin. Yun ang tanggalin nila dapat sa ano. Na yun yung mga maling gawain sa ano sa internet. Lalo na pag nagbubuli ka, tulad nga nung dati na palabas na may nagpakamatay dahil sa pagbubuli sa internet. So, cybercrime law. Although, I know sa generation na to, sobrang useful siya, pero still, the fact na it affects life, it affects the social networking of every people na nai-involve sa cyber or any virtual friendship or virtual relationship with other people. It still have its cons and pros. So, mas maganda doon kung limit nila yung dapat o yung lawak ng cybercrime law, and dapat alam nila merong security ng privacy, merong security ng anonymity ng bawat tao. If ever man na makaka-violate sila ng rights of other people, so they should know the ethical principles of beneficence, non-maleficence, utilitarianism, whatsoever. So yun, that's the part of a nursing student in cybercrime.